Takot ka ba sa kulog? Ako lang ba ang hindi nakakaalam na ang kidlat ay hindi dahil sa nilulutong manok sa labas? Seryoso, pag-usapan natin ang siyensiya, hindi ang mga pamahiin. Ganito nangyayari ang kidlat. Sige, isipin mo ang malalaking, malalambot na ulap tuwing may bagyo. Sa loob ng mga ulap na yan, ang hangin at maliliit na patak ng tubig ay gumagalaw ng mabilis. Lahat ng paggalaw na yan ay nagiging sanhi ng static electricity. Oh, yung kuryente na nararamdaman mo kapag humahawak ka sa doorknob. Ang tuktok ng ulap ay naging sobrang positive, ang ilalim naman ay nagiging sobrang negative. Ang lupa sa ilalim, nagiging positive na rin dahil nararamdaman nito ang enerhiya ng ulap. Kapag ang pagkakaiba ng charge ay naging sobra, na BAM! Ang kuryente ay lumulukso mula sa ulap papunta sa lupa at yan ang kidlat na nakita mo. Ang kulog, tunog lang yan ng hangin na sumasabog dahil sa biglaang init at enerhiya. Panahon na para buwagin ang mga pamahiin. Ang kidlat ay hindi dahil sa may nagkatay ng manok o anumang nakakatawang pamahiin. Puro siyensya yan, kaibigan. Static charges, ulap at air pressure na gumagawa ng kanilang trabaho. Kaya sa susunod na marinig mo ang kulog, tandaan, ang kidlat ay paraan ng kalikasan para balansehin ang electric bills nito. At kahit kulang kidlat, huwag maging human lightning rod, manatili sa loob ng bahay at maging ligtas.